paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center Region 2 at ng himpilang ito. Isang masaya at mapagpalang araw kay ETI. Kayo po ay nakikinig dito sa ating programang Ugnayang ETI. Nahatid po ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ang inyong Capacity Builder Knowledge Makad Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Si kami nga po iti makadkadwayo iti tangatang siyak ni J.R. Batad. Jambat ni Jolina Sanchez. Na handang maghatid po sa inyo ng makabuluhang talakayan araw-araw dito pa rin po sa ating programang Ugnayang ETI. Yes, tama ka dyan, partner. Kaya naman binabati po natin lahat po ng ating mga masusugid na tagapakinig, ang ating pong mga farmers, mga magsasaka, extension workers, mga mangingisda, kababaihan at kabataan sa agrikultura, at syempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Kaya saan tayo nga maliwayan nga kablaawan na po iti Regional Executive Director tayo mula dita Department of Agriculture Regional Field Office number 2, Dr. Rosemary G. Aquino, naimbag nga daw mo ma'am. Kat kastamet na nga, papasalamatan tayo, kablaawan tayo amin nga partner agencies tayo, ating mga state universities and colleges, provincial, municipal, and city agriculture offices tayo, national government organizations, at iba pa pong ahensya na katuwang ng ETI. Kastamet kanayon mi nga ibagbaga dito ATI Region 2 nga saludo kami apo kadagiti so amin nga learning sites for agricultures, cooperators po natin, magsasaka scientista practitioners, local farmer technicians, kayo po talaga ang tunay na bayani ng ating bansa. Tama ka dyan. At syempre, binabati na rin po natin, partner, ang lahat po ng ating mga kasamahan dito po sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 na pinangungunahan nga po ng ating Regional Center Director, Dr. Clarice Maria Galasca. Tayo po ay napapanood sa pamamagitan ng ATI Region 2 Facebook page at kasabay ding napapakinggan po sa ating mga partner radio stations tulad po ng DCDA Radyo Pangkaunlaran, DWQP Love Korean Radio, DCTS Santa Teresita, Cagayan, Radyo Santa Ana, DWRL Lalo 95.1 FM at DWCJ 98.1 FM, Radyo Bayanian ng NIA Region 2. Tama ka dyan, partner. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa ating mga partner radio stations. And of course, ngayong buwan nga po ng Hulyo nga ay pinagdiriwang pa rin nga po natin ang 52nd National Nutrition Month po na isang taon ng pagdiriwang na naglalayong palawakin ang kamalayan ng bawat Pilipino tungkol sa kahalagahan po ng wastong nutrisyon at malusog na pamumuhay. Ang tema ngayong taon ay ang food at nutrition security maging priority, sapat na pagkain, karapatan natin at tampok ang sub-team na nutrisyon at kalikasan ating pangalagaan. Yes naman, dahil ipinapaalala nga po natin ang temang ito na ang ating kalusugan at ang kalikasan ay may malalim na ugnayan. Ang pangangalaga nga po sa ating kapaligiran ay napakahalaga upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply at ligtas, sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Idi last week apo kahit nakakapanayan po natin ng live dito sa ating studio si Miss Charlene Bumanglag, ang Communication and Stakeholder Engagement Officer ng Healthier Rice Program ng DA PhilRice Isabela, at ating pong napag-usapan ng iba't ibang uri ng healthier rice
gaya na lamang po ng high zinc rice, brown rice, pigmented rice at low glycemic index rice na talaga namang makatutulong upang mabawasan po natin ang malnutrisyon at ang pagtaas ng kaso ng stunting sa mga batang Pilipino. Yes, kaya naman ngayong linggong ito at bilang pagpapatuloy nga pa rin natin ang ating selebrasyon ng Nutrition Month ay atin naman pong makakasama dito sa ating mismong studio ang Municipal Health Officer nga po ng Super Health Center San Mateo, Isabela, si Dr. Ruth A. Cantorna. Pag-uusapan po natin, partner, etong tinatawag po nating pinggang Pinoy. Ano nga ba itong pinggang Pinoy at ano-ano ang mga dapat kainin upang mapanatili nga pong malusog at malayo po sa anumang sakit. Okay? Kaya naman mga ka-ATI, wag po kayong aalis at manatiling nakatutok dito sa ating programang Ugnayang ATI. Kain sa buong bansa, masagal ng ani, mataas na kita, maunlad na buhay. Mukhang maayos ang inyong palayan. Pero mag-ingat dahil may maliliit na insektong maaring sumira sa inyong ani. Kilalanin ang brown plant hopper o BPH. Kilala rin bilang kayomangging hanip, kayomangging ngusong kabayo o ulmog. Bantayan ang BPH. Sinisipsip ng ulmog ang katas ng halamang palay kaya nanghihina at natutuyo ang mga halaman. Kapag dumabi ang BPH, maaari itong magdulot ng hopper burn. Ito ay tuyot at tila nasunog na bahagi ng palay. Protektahan ang inyong palayan sa BPH. Ugaliin ang sabayang pagtatanim, panatilihin ang tamang agwat, gumamit ng balanseng abono at iwasan ang sobrang nitrogen. Patuyuin rin ang pinitak 3 hanggang 4 na araw para bumaba ang populasyon ng ulmog. Ang mga gagamba, tutubi at lady beetle ay tumutulong sa pagkontrol ng BPH. Nakakatulong rin ang paggamit ng BCA or Biological Control Agent tulad ng Metarhizium, Beauveria at iba pa. Ang maagap na pagkilos ang susi sa pag-iwas sa pinsala at pagkamit ng masaganang ani. Agriyaman! Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakasama. Ako po si JR Patat. At ako naman po si Jolina Sanchez. Okay, at ngayong araw na to ay isang siksik, liglig at umaapaw na naman ang ating pong mga matututunan dahil makakasama po natin ngayon dito sa ating studio mismo ang Municipal Health Officer nga po ng RHU San Mateo, Isabela. Walang iba kundi si Dr. Ruth A. Cantorna. Yes, so Okay, ma'am, ang inyo pong pagbati, magandang araw po sa inyo at batiin nga po ninyo yung ating mga tagapakinig at tagapanood po ng ating Ugnayang ATI po. Good morning, Jolina. Good morning, Sir JR. Thank you for inviting me here for your event, Nutrition Month event. So yes, July is our Nutrition Month and good morning po sa ating mga tagapakinig. Coming from the local government of San Mateo and our Super Health Center, San Mateo. So since September 2023 po, ang tawag na po sa RHU natin ay San Mateo Super Health Center. So, okay. good day to everyone and happy Nutrition Month to everybody. Magandang araw. Okay. So, ma'am, tulad nga po ng nababanggit po ninyo ay ngayong ipinagdiriwan natin ang Nutrition Month 2026 na may temang sa PPPA niya, sama-sama sa nutrition, sapat para sa lahat. At may sub-team po tayo na nutrition at kalikasan ating pangalagaan. Ano po ang kahalagaan po ng temang ito para sa ating mga mamamayan po? So, pag sinabi natin sa PPAN, this is Philippine Plan of Action for Nutrition. So ito ay yung ating plan for the past
para 5 years plan to, 2023 to 2028. And ang theme, nutrition at kalikasan, ating pangalagaan. PIPAN, sama-sama sa nutrisyon, sapat para sa lahat. So, dapat po, yung nutrition, sama-sama tayong, we will face this together. So, from the family, to the community, to the LGU, local government, and to the nation as a whole. Hindi kayang, minsan family lang, medyo may kahirapan minsan sa mga ibang pamilya. So, that's why yung community would come in and help and together with the whole nation po. Yes. So, sama-sama sa nutrisyon, sapat. Dapat sapat yung mga pagkain natin, yung nutrition natin. Tama. All in yan. Kompleto. May go, may grow, may glow food every time you gonna eat. So, dapat lahat. Cover niya lahat yung food groups na yon. So, para sa lahat. So, this is for everyone. Yes. Especially Filipino. Tama po. Okay po. At syempre yung naman po talaga yung goal po natin, ang bawat Pilipino dapat talaga Malusog. ay malusog. Yes. At para maiwasan na rin po natin yung kung ano naman po yung mga sakit, lalong-lalo na ngayon. At talagang iba't ibang sakit po yung mga nai-encounter po natin, like yung COVID po, no, Doc? Ay talagang nakakatakot, kumbaga, kung maulit na naman po. Okay po, ano naman po yung kahalagahan po, Doc, ng pagbabawas po ng food waste or pagtatapon ng pagkain sa konteksto po ng tema ngayong Nutrition Month? So, yung food waste, yung pagbawas tayo ng mga pagkain, minsan we tend to get food, no? Laging bili ng bili, di naman nakakain. Yes. Pero ang gusto sana ng Nutrition Council natin ay enough lang. Kaya dapat nagplaplano tayo kung anong kinakain natin para wala masyadong wastage. Kasi kung maraming sira, later on, pag marami talaga yan, magiging gas siya, methane gas, which again, deleterious sa ating environment kasi lalo siyang nagko-contribute sa warming. Yes. Lalong iinit itong lugar natin, environment natin, lalo ngayon. Wala masyadong rain, masyadong mainit, may problema tayo tuloy sa water natin, Yes. water supply natin, especially in our area, na agricultural area. Okay, ma'am. Ma'am, para naman po sa kalaman po ng ating mga tagapakinig at tagapanood po ng ating programa, ano po ba ang Pinggang Pinoy at bakit ito mahalagang gabay sa tamang pagkain po ng bawat Pilipino? So, Pinggang Pinoy, that's my favorite picture in the Department of Health. I'm gonna show you the picture. So, ito siya. Pinggan, plate. Yes. Tapos, it's divided into at least may go food, grow food, and glow food. So, kalahati dapat dun sa plate ay glow food. Which comprises your vegetables and fruit. More of vegetables and fruit. Ito yung source natin ng ating vitamins and minerals, which is essential for our health. Yes. Para ito yung nagpapa-healthy sa bawat isa sa atin. So, ito ay designed ng DOST, Department of Science and Technology, under FNRI, Food and Nutrition Research Institute. Dinesign nila ito. So, from kids to seniors. So, ganito dapat ang pagkain Yes. pag mag-start ng kumain ng tao. Meron vegetables, may fruits, may carbohydrates, yung it will give energy to you, yung carbohydrates mo, composed mainly sa ating Pilipino, rice yan, Tama pwedeng po. corn, pwedeng bread, Yes. So, pwede rin po yung kamote, Doc. kamote, root crops. And then your grow foods, yun yung bodybuilder natin, help in our muscle repair, which are your proteins. Yes. So, kasama si fish,
kasama si lean meat sana, poultry, mga manok natin, eggs, yan, kasama si na beans, si munggo, lalo na sa San Mateo. Monggo capital tayo sa Philippines. Kaya kumakain dapat tayo ng munggo. Para siya na yung grow food natin. Ma'am, ma'am, di ba, pati nga ngayon po ay nauuso yung mga anli. Yung mga, so hindi nasusunod po yung ating Go Grow at Glow. Ano po yung may papayo po ninyo sa kanila, ma'am? Naku, yung unli, delikado yan sa health. Kasi over yan. Kasi kung lagi tayong unli rice, samantalang ang dapat rice lang natin ay pag sa adult, 1 cup yan eh. Pero kung overweight ka na, kung obese ka na, half rice na lang. Or no rice. Okay. Ano ba Para yung... ma-use up yung mga nandyan sa katawan. Opo. So ano pa yung alternative nung yung sa rice? sa Kung rice. isa na magra-rice. Vegetable. Vegetables. Kasi meron po kaming naririnig yung keto diet. Kumbaga yung, syempre yung, at dito may mga kumakain talaga ng purong karne po lang yung kinakain. Hindi pa rin po eh. nila. Hindi Kasi pa rin, yung, if you see your hand, yung palm natin, itong size na to dito sa may thumb, tsaka yung base niya, ganyan lang dapat yung protein intake natin. Pero kung overweight, obese ka na, kalahati lang yan. See. So, So, how much? yung Gaano- steak ga- partner. gaano na lang yan. Ang laki-laki ng Opo. steak. Kaya kung tignan mo talaga yung pinggang Pinoy, hindi siya kamahalan eh. Hindi siya expensive. Lalo na kung you have your fruit, you have your orchard, may bayabas na dyan, may mangga na dyan. You don't need to buy your fruit. Kung what's local, available locally, pwede yun na yung fruit. Yung vegetable, ganun din. Kung marunong tayong mag-backyard gardening, yung iba nga, sa Manila, lalagay lang nila sa sako yung Opo. yung gardening nila. Ganun Yes. lang sila mag-garden. So how much more here in the province, in San Mateo, Isabela, Na maluwang. nating lupain. Kaya lang, hindi yata tayo masyadong nag-garden. At sa problema, mas mataas kasi yung, minsan may mga pagkakataon na mas mahal yung mga gulay natin kaysa sa mga karne. Kasi we're buying it. Eh. Yes. Kaya mas maganda po yung ano na You have your own. Yes. Para kung gusto mong magtinola, sukdal ka lang Papaya. at saka Malunggay. malunggay. Yan na. Sili. Tama. Sarap na yun. Yes po. Parang ano naman po kami dun sa part na Na ganyan ganito lang lang pala. pala. Kasi yung steak po ganyan kalaki. Yung fruit, ganyan lang yung 1 serving. So 3 to 5, up to 7 servings a day tayo. So, alam mo, you like grapes, Yes. gaganyan ka. Yun yung 1 serving. Okay. Kung ganyan na, hindi yan yung 1 servings. Baka 2 to 3 servings na yan. Lalo naman pag ganyan. So, basta 3, a minimum of 3 up to 7 actually. 5 to 7. Yung saging, Doc, baka may mga nagtatayo. Ilan dapat ang kinakain natin sa Basta yung 3 to 7 3 to servings. 7. Okay. Okay. Kasi rich siya sa vitamins. Yes po. Pero may sugar ang fruit. Kaya mas in-encourage natin yung vegetable kasi wala siya masyadong sugar. Okay. And at least naraman po namin na gano'n lang pala kaliit. Okay po. Yung protein na intake natin na lang. Kaya minsan sa karinderya, mga maliliit lang po pala yung mga siniserve nila. Sakto lang pala sa amin. Kala namin kulang, Dok eh. Naging aware din ako sa pinggang Pinoy. So aware na ako kung ano yung kailangan mo lang. Yes. Yun lang. Pero if you want to eat some more, kasi party, pwede naman. Pero once lang dapat yun. Yes, hindi regularly. Yes. Kasi ginagawa ng ating pong mga netizen ay talagang regularly. Kasi nga gutom daw sila kasi meron naman daw silang pera. Once ka lang daw mabuhay, kaya todo na. Ay, nako. Pero iiyak pag may sakit na. Yun na nga, yun po Yun yung ayaw nating mangyari. Magkaroon na tayo ng mga non-communicable diseases. So, isang programa rin yan ng Department of Health na tinututukan as of now. Okay po. Ayan. Okay, Doc. At masaya kami na nalaman namin na ganun lang pala dapat yung sa pinggang Pinoy po natin. Okay. So at least yung ating pong mga tagapakinig ay nagkaroon din po ng idea na kahit ganun lang pala kaunti yung kakainin ay okay na.
Okay po. Ano naman po yung Doc, yung bumubuo sa okay, at natapos na po natin parang to yung question natin. Paano po nakatutulong naman daw po ang Pinggang Pinoy sa pagsasakatuparan nga po ng layunin ng PIPAN na magkaroon po ng sapat at masustansyang pagkain para po sa lahat? So if we are patterning our intake of food sa Pinggang Pinoy, so nandyan na si carbs, nandyan na si veggies mo and fruits mo, nandyan na si protein mo. So, pag bata, siyempre mas konti. At saka mas fluid yung Yes. pagkain nila. Pero dapat yun din yung laman. So, a little rice or kamote. Yes Tapos po. meron siyang vegetables. So, from the more vegetables, the more color. I believe the better. Kasi iba-ibang nutrient ang merong sa bawat vegetable na yon. Then the fruit, then yung protein mo. So, pag mas bata, mas konti. So, yung half rice, pag younger kids nga, mga half lang half rice or 1/4 to one half. Ganun lang yung rice. Samantalang pag teenager, mga 3/4 lang dapat. And Yes. then pag adult, yun na yung 1 cup. Hindi na tayo nagmamaksi doon. 1 cup. Yung very important din sa nutrition kasi yung it starts during prenatal time, yung mga pregnant women. So, pag pregnant ka kasi, aside from adult, meron silang nag-a-add tayo ng 300 more calories, 500 calories pag papadede na si mommy. And then very important yung prenatal care para habang fetus pa yung baby, yung nasa tiyan pa lang. Yes. So, alaga na yung nutrition niya. Medyo mas healthy fetus siya. Paglabas naman niya, kailangan pure breastfeeding dapat yung first Muna. 6 months niya. Walang ibang bibigay, walang vitamins, walang water. Yung milk is enough for the child kasi napaka-superior nun. Yes. Kasi mother's milk yun eh. Hindi natin binibigyan yung baby natin ng cow's milk, ng goat's milk kasi hindi sila goat, hindi sila cow. And then, on the 6th month, pwede na tayong mag-complement, magdagdag ng mga pagkain. We have to introduce your carbs, your veggies, your fruit, unti-unti, isa-isa, once a month. Ganun lang. So, liquid pa lang yan. Pero, we start complementing, nag-a-add na tayo ng pagkain at 6 months. Pero yung breastfeeding nila, pwede hanggang 2 years. 2 years. Biro mo kung ganun yung lahat ng mothers, hindi sila bumibili ng Yes, yes. Ay, ang kasi mahal-mahal nun. meron na sila. Tama po. Ayan. And then yung milk, it's best na hanggang 18 years old yung bata, nagmi-milk. Para yung sa growth ng bone niya. And very important din pala, kahit into nutrition ito, yung sleep, yung sleep, early sleep at night. Kasi yung growth hormone natin, nare-release during sleep. Pero dapat tulog ka na by 9 para ma-release yung growth hormone na yun. Kaya hindi tayo stunted. Kasi one of the forms of malnutrition is stunting. Nalilit daw yung Pilipino. Yes po. Kaya kung nakapangasawa ka ng ng Amerikano. parang kalahati lang ng katawan po. kasi nga stunted. Yes. Doesn't have to be like that. So, kailangan partner, wala munang mga Korean novela. Yung mga nagpupuyat na hanggang madaling araw po, Lalo na yung mga below 18 years old. Yung mga yan. bata, kahit batang Yun nga. hindi pa nag-aaral kung maka-cellphone May nakita nga rin po ako, baby pa lang, nakahawak na ng cellphone. Cellphone. Opo. So ano po yung nun, Doc, kapag tag dito, parang yung bata pa lang is nakahawak na ng cellphone. Ano yung negative na... impact nila? Kasi, Radiation. Tapos wala na silang activity, physical activity. Nandun couch potato lang, ano lang sa isang Nakahiga lang.
Wala na silang sunlight. Kasi minsan yung mga ano po Vitamin natin, D3. ayaw daw po nilang palabasin yung anak nila kasi mainit. Kailangan natin yun. Kailangan natin. Ba't kami ng mga bata kami, Dok, tayo ng mga bata is talagang kahit sa Oo, labas, kahit Diyos ko, hanggang gabi ay talagang naglalaro po tayo. Wala pang Kaya cellphone, pero ang siguro saya. tayo. Okay, ma'am, no, sa inyong observation naman po at mga datos po ng inyong tanggapan, ano po yung mga pangkaraniwang sakit o kondisyon sa kalusugan po ng mga mamamayan ng San Mateo? Yes. So, actually, so number one sa ano namin, animal bite. Yeah. Usually, cat and dog bites. Naalaga naman ng mga Sa kanila. kakagat. Opo. Panawagan na rin tayo na maging responsible pet owner na tayo. Huwag nating hinahag, huwag nating kinikis naman yung aso. Kasi may mga bites dyan eh. So, something like that. Parang kabilang ka dun sa datos. Ano ba? Parang kabilang na ako sa datos ng Super Health Center. Diyan po ako nagpaturok, ma'am. Pero so marami na ring high blood ngayon sa atin. And that's the number one killer nowadays. The complications of hypertension. Yes Mga po. coronary artery diseases, mga heart attacks, mga strokes. So, kaya usually it stems out with the diet also. So, love for fatty foods, love for salty foods. Ano ba yung salty? So, hindi lang yung mataas na timpla, gusto na natin yung mga processed na ulam, delata. Mas diba? madali. Kasi pag processed, you need more salt to process a food. So, kaya siya salty. And then you have to cook it in cooking oil, so fats. Nagiging salty and fatty na siya altogether. So, marami tayo nun. Marami tayong, although we have healthy heart programa for to cover that, pero yung importante yung discipline ng bawat isa sa atin. Yes. Na especially if you have the risk factors. So, one of the risk factors is obesity na tumataas na rin sa atin. Marami na akong nakikita pasyenteng overweight, so nagko-compute kami ng BMI dyan. Sinasabihan ko ano lang yung ideal weight. Na we need to aim for our ideal weights. And then, yun nga, kung overweight na, obese na, medyo may gagawin tayong drastic na sa katawan natin. Mag-disiplinahan natin yung sarili natin na huwag masyado nang nagkakain ng anli-anli. Yes. And then, Mag-exercise. Mag-exercise tayo, magbawas ng timbang. And kasi kung hindi ka nagbawas ng timbang, hindi mo ma-check yung obesity mo, you're there to suffer yung consequences ng may obesity. So, candidate ka ng ma-high blood, candidate ka ng ma-diabetes, ma-arthritis, ma-cancer, and some other non-communicable diseases. Kung smoker ka pa, so yung COPD, chronic obstructive pulmonary diseases, so something like that. So, yun yung iba. Lately, nakikita ko, kasi ngayon naman may PhilHealth yakap na tayo. Gusto namin lahat ng pasyente may CBC, urinalysis, at least may x-ray once a year. Yes. Nakikita ko marami ring anemic pala. Kasi titignan mo RBC, kulang yung RBC mo. So anemic, yung hemoglobin mo, yung hematocrit mo. So sina-check natin, ang bilis naman na maubos yung pyrosulfate nung nagpapa-CBC na. Na-check mo na yung red blood cell nila or white blood cell. Pag white blood cell yung mababa, so may mababa yung immune system mo. Tama. Kung yung mababa yung immune system mo, baka kulang ka sa vegetables. Yes. Yung glow food mo. Kung mababa yung BP mo, baka kulang ka pa rin sa vegetables kasi 100/60 yung lowest normal BP. Marami sa atin mga 90/60, may minsan pa nga 80/60. magpapa-PE, 80/60. Paano yan magiging normal? Paano mo yan ipapasa? Yes. So,
lagi-laging sinasabihan sila, kumain ka ng gulay. So, pag 18 and above na, one cup, at least 1 cup sa uncooked, kahit 1/2 cup sa cook. Okay. Mga ganun naman. Yes po. So, vegetables. And then, obesity, yes, obesity is one, hypertension, arthritis also. Yung mga, because of yung yung ano na natin, yung weight na natin, mataas na. Kaya nagsasuffer din yung mga joints natin. Yes. And then, pag oily pa yung lagi natin inuulam, lalo na yan. Kaya pag meron tayong mga arthritis, masakit-sakit na yung mga joints Kasukasuhan. natin. So, check your weight. And then, check yung baka lagi kang fats. Kasi lalong sasakit yan with your oil, with your karne. Yun. Wow. Sabi nga nila is mas maganda nang umiiwas tayo habang tawag dito, bata pa tayo. Kaysa late na po nating ma-realize, ang hirap po yung Parang mag-medication. natakot ako bigla, partner. Usapan natin. Another thing pala, yung mataas na yung cholesterol. Marami rin tayong kababayan na ganyan, minamaintain na rin yan, nagme-maintenance na. Hindi kami tumitigil na mag-maintain hanggang hindi mag-normal yung mga BMI. Yes naman po. At kailangan po talaga natin yun. At lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho. Kasi pagkatas kumain, Nakaupo, maghapon. Tapos paggabi, matutulog, cellphone. Talagang meron pa po yung time na talagang iinom pa sila para makatulog po. Talagang ang hirap po ng mga setup ng mga nagwo-work po. So, paano naman po nakatutulong, Doc, yung pagsunod po at sa Pinggang Pinoy sa pagpapanatili po ng mabuting kalusugan at pag-iwas nga po sa lifestyle diseases tulad nga po ng nasabi po ninyong mga sakit. So, at least pag nagpipinggang Pinoy tayo, simple lang kasi yung food. So, mahirap tayong magkasakit ng mga diabetes, cancers, pag we are following Pinggang Pinoy. Yes. So, because yun yung usually sa modern meals kasi, yung glow food, yung kalahati ng plate ang wala eh. Kumain ka sa sa mga restaurants natin, yung mga, wala silang sinuserve na ganon. Yes. Lagi-lagi na lang the rice and the meat. Laging ganon. Walang vegetables at fruit option. So, very important sa paningin ko na as early as we learn about it, we practice it. Magpinggang Pinoy na po tayo. Lahat ng bata, lahat ng matatanda, check na natin yung meals natin. I-pattern po sana natin sa Pinggang Pinoy. Lalo na, Doc, yung mga parents natin, siguro na may mga chikiting pa lang. Of course, pag itinuro kasi ng magulang kung paano yung proper at saka yung disiplina sa pagkain ay tsak na susundin yun ng kanilang Bata. mga anak. Kaya napakahalaga po na pagbata pa lang, hindi pinapakain ng sweet agad po. Sweet. Kasi, At saka yung hotdog na lang alam nilang ulam. Beef. tas chicken. Mga noodles. Noodles. Oo nga po. So, if you check your Pinggang Pinoy, nasaan sila? Wala sila dun sa part na yun. At least kung the best is you are eating fresh, yung na pagkain. I mean, if you like meat, you buy meat, and the fresh meat, na yun yung lutuin mo. Hindi processed. Yes. Talagang effort lang talaga, Dok, yung pagluluto kasi. Kasi minsan, nagmamadali po tayo kasi minsan yung processed food na lang talaga yung iluluto mo. Pero syempre, kung talagang health conscious tayo, kailangan natin mag-effort po talaga. Yes. Kailangan natin magluto. Okay po, Dok. At syempre, marami pa po tayong pag-uusapan, Dok, dito po sa ating talakayan ngayong araw na to. At yung ating pong mga listener, I know, maraming mga umiilag dyan, nasasaktan, parang sapul na sapul, kumbaga, So, sana po yung mga nasabi ni Doc Ruth ay isabuhay po natin at gawin po natin para sa mas malusog po natin pangangatawan. At syempre, sa mga listeners po natin dyan, Kami po ay muling magbabalik. Huwag po kayong maglilipat po ng inyong istasyon at pitan po ng inyong mga radyo dahil kami po ay magbabalik dito sa ating programang Ugnayang ATI.
Mabigat ba sa bulsa ang presyo ng krudo ngayon? Narito ang 3 wise tips para makatipid sa krudo sa bukid para sa part 1 ng ating Tipid Krudo series. Tip number 1. Alagaan ang makina. Ang baradong air filter at malambot na gulong ay parang taong may hika. Nahirapang huminga, kaya doble ang konsumo sa krudo. Kaya't siguraduhin tama ang tire pressure para iwas slippage. Tip number 2. Patayin kapag nakatambay. Kung mahihintayin na higit sa 2 minuto, gaya ng pagkakarga ng sako, patayin muna ang makina. Ang matagal na idling ay sayang sa krudo. Tip number 3. Mag-AWD at mag-solar pump. Gamitin ang AWD para mabawasan ng 30% ang oras ng pagbomba. At kung may pagkakataon, mag-shift sa solar-powered irrigation system, zero fuel cost dahil ang araw ang nagpapatakbo nito. Gawing wais ang pagsasaka gamit ang siyensya at tamang sistema. I-share na ang video na ito para sa ating kapwa magsasaka. Nagyaman! Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakamit pinakamataas na ari kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Theorize Tech Center 0917-111-7423. At kami po muli ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre kami pa rin po ang inyong kasama ngayong araw na to. Ako po si Jelina Sanchez. At ako naman si JR Batad at kasama pa rin po natin si Dr. Ruth at napaganda no partner yung ating Yes. usapan dahil nga mahalaga po napag-usapan po natin ang ating kalusugan dahil health is wealth. Ika Tama nga nila ka dyan, partner. Kaya naman ipagpatuloy po natin dahil alam ko marami ding yung mga health conscious dyan na kikinig at nanonood sa atin ay interesado din sila sa usaping ito. Lalo pat pinagdiriwang po natin ang Nutrition Month this month itong month po ng July. So Doc, paano po nakatutulong naman po yung backyard gardening? Sabi nyo nga po kanina ay maganda kung yung mga source na kinakain natin ay nasa ating mga bakuran. So yung urban gardening at community gardening sa pagsasabuhay po ng temang nutrisyon at kalikasan nating pangalagaan. So kung meron tayo sarili-sariling gardening, backyard gardening, Yes. urban gardening, so meron tayong pagkukuhanan ng food na fresh. So especially if it's organic, hindi nakakatikim ng spray, Tama. yan, napaka-safe nun. Tapos yung mga favorite mong gulay, yun yung tinatanim mo. So parang nagagamit mo every time you cook. Di ba ang ganda pag may gusto pang ulamin, kuha ka lang dyan sa gilid ng bahay mo. Tama po. So, it's cheaper that way, it's healthier that way. So, parang nung bata ako, meron Green Revolution dati na pina-practice na every household dapat meron kang konting alagang manok, ganyan, may baboy, pwede pa kasi noon eh. And then Yes. you have your garden. So, parang maganda yun na Set up po ulit. magawa ulit natin, na encourage natin ng every household, meron din silang kahit papano may garden. Yes. Meron silang pinagkukunan ng kahit konting mga pagkain nila. Yes. Ay, may singit ko lang partner yung ating RIC winner last year sa kanilang barangay ay lahat ng bahay ay may garden. Yeah. At saka yung pag entrance mo pa lang sa barangay nila ay yung mga gulay na ang nakasako doon sa
parehang gilid ng kalsada. Okay. Ang Santa Maria Alicia Isabela. Yes po. Beachable capital ng Alicia Isabela. Ayan. Yes, the barangay po nila. Sila po ang national winner. Gawad Saka po last year. Yes. Very nice po sana kung Matularan din. Matularan. Opo. At syempre, dito din po sa ATI, Doc, meron din po kaming garden. Ayan, Ang tawag po organic. namin sa kanya is Arubayan. Arubayan. Opo, and GAP certified na rin po siya. Hindi po kami masyadong gumagamit ng mga synthetic na mga puro mga ano po. Yes po. Kasi very important yan especially sa cancer prevention. Yun yung organic dapat yung kinakain natin. Kasi yung spray, nakaka-lower down ng immune system ng tao. Yes. So yun, especially if you are combating diseases, especially cancer, kailangan malakas yung immune system mo, hindi mo binabagsak. Kaya kailangan organic, that's the reason, kailangan organic ang pagkain ng mga cancer people. Yes. Okay. So, Doc, ano naman po, bukod sa pagkain nga rin po nga ng masustansyang pagkain po, ano pa po yung mga simpleng gawain pa na maaaring gawin po ng bawat isa upang mapangalagaan po yung kalikasan at syempre makaambag na rin po sa mas ligtas na food system po natin. So, sabi, pagbawas ng basura, grabing gano'n. Yung pag sobra-sobra ng pagkain natin, halimbawa may nag-hoard tayo ng pagkain. Minsan, konti lang naman makakain natin. Yes. They end up sa basura. Halimbawa, grocery ka, isang cart na malaki yung binili mo. Ilan lang naman yung makain mo dun, expired na. So, basura, yun na nag-produce ng methane gas na mag-cause ng heating sa ating environment. So, hindi siya nakakatulong sa ating environment. Nakakasira lalo. Yung sa climate change kasi yun ang problema natin ngayon. Tama po. Masyado nang mainit. Hindi na, di ba, ngayon lang, aga-agang init na. Tama po. So, that's one thing. So, very important din yung pagtangkilik natin ng mga local products. Yung hindi na kailangan yung kinakain natin na gusto yung mga imported pa. Tama Kasi po. syempre yung emission ng pagdala dito ng mga goods na yan. Yes. Very expensive pa yan. Yes. So kung if we have it here, lalo na dito sa local farms natin, so sana binibili na lang natin yung mga goods dito. Tama po. So, exercise din. Kahit yung simpleng paggalaw lang po, yung pag-zumba mo, isang kanta is Sabi maganda na. 30 minutes a day, 3 to 5 days a week na gagalaw-galaw tayo. Okay. So, kulang yung 2 half hour natin per Opo, kasi may health hour din po kami tuwing hapon. Doc, at talagang nag-aano po kami, nagba-volleyball din po kami dito, naglalakad-lakad para, syempre hindi naman po yung every kwan naman po ay hanggang gabi kasi minsan po yung mga nagwo-work din po. Yun din pala, ano ko na rin yung tuloy pa rin sana natin yung 4 o'clock habit, yung sa to combat dengue naman. Yung paglinis-linis natin ng mga leaves, yung environment natin, yung mga, tapos para maiwasan natin yung binabahayan ng mga lamok, mga Yes. ganyan. Yung mga search and destroy na rin natin yung mga pwedeng pagbahayan ng mga lamok. Kumbaga, naglinis ka na, naka-exercise pa. Ayan po. Okay. Okay, Doc, bilang bahagi po ng ating pagdiriwang po ng ating Nutrition Month, ano po ang mga programa po or inisyatiba naman po ng LGU San Mateo upang isulong po ang wastong nutrition sa ating mga komunidad po? So now we are feeding more than 100 malnourished children of San Mateo in coordination with the DSWD. Nag-start to last week na every day they are being fed dun sa ating daycare centers. And then for 180 days. So encourage lalo kung malnourished yung mga anak na enroll nila sa DSWD para mapakain sila doon. And then at present we are having this
we are training our barangay nutrition scholars and some human resource for health HRH nurses na nagtitraining sila ngayon dun sa conference room natin about maternal nutrition, newborn nutrition, infants at saka young children nutrition. It's a 3-day training conducted by our provincial health office. So, ongoing yan. And in every barangay po, merong mothers classes to really educate mothers about the nutrition of their family, especially their young children. And merong kinukup up ng ating, kala ko maayos na ito kahapon, kailan nag-brown out, hindi magkaroon ng Zumba activities in every barangay. Wow. Yan, so, pero nasa pa lang, SB ito. Hindi kasi sila nag-meet yesterday, kaya hindi natapos kahapon. Opo. Pero syempre ay mapupush pa rin naman Mapupush yan yun, talaga. yeah. Kasi Maganda po libre yung naman yun, Zumba. yung Zumba. Oo, yung tipong, doon nga, dito nga po sa bayan ng San Mateo, di ba, yung health center po, ay yung center, community center, tapos meron pong Sa playing playground. area, may playground po So, may doon. playground ng adults, marami kong nakikitang nagbabasketball, nagte-tennis, Tennis. nagsusumba, at saka may kids, playground. Playground. din. Yes So, po. mga kids, Yes. after classes, you could go there, wag lang muna nakit ng other kids. Tama po yan. Tama po. Okay po. So, Doc, ano naman po yung mensahe po natin sa mga magsasaka na siyang nagsisiguro po na sapat at masustansyang pagkain para sa bawat pamilya? So, siguro ituloy lang nila yung kanilang pag-produce ng mahalagang mga vegetables and fruits para we have more than enough food in our place. So, let's always pray to God na meron rain palagi para Tama. may pang-water ng ating crops at Tama saka mga para sa livestock natin na Yes. mabuhay lahat sila at magkaroon ng great harvest. Yes. So, tuloy lang po. Actually, inawardan lang last Monday sa LGU ang ating Mga farmers. award winner na young farmer. Si Sir Jorel. Engineer Jorel. Regional winner siya. Yes, Gawad Saka. Gawad Saka. So, sana maging ganun din tayo. Tama. May hydroponics si Sir. Nakaka-encourage. Oo. Actually, palagi din po siya nagtitrain dito po sa ATI. ATI po at Young Farmers. Tapos yung Young Farmer Challenge po siya, no? And learning site for agriculture din po siya ng ATI, Doc. Opo. And doon din po kami sa last time, sa Kapihan, sa Kabukiran po namin. Naging guest din po namin siya. And Doc, ano naman po yung mga maipapayo nyo sa mga empleyado na katulad po namin, lalo-lalo na sa mga mahilig magkape? Kape. Kasi yung caffeine is an upper. Yung pagisingin niya tayo para magiging effective daw tayo sa ating mga work. So, pero kung if you have enough sleep, importante yung enough sleep at night eh. Yes. So, pag adults kasi, 7 to 9 hours pa rin yung Tulog. at least 8 hours ang tulog natin sa gabi. So, kaya na natin, masustain na yun yung sa daytime. Yeah. So, kaya lang, nakasanayan nga natin ng kape. So, it's just like an upper lang para it lift you up. Pero kung may high blood ka, medyo Tigil. hinahinay lang sa kape. Para mas maganda, decaffeinated na lang yung kape mo. Kasi it will increase your heart rate, therefore it will increase your blood pressure. So, huwag masyado na nagkakape pag Opo. hypertensive. Ilang beses po ba yung pagkakape sa isang araw, Doc? Kasi merong mga nakakalima eh. Hindi ko ba alam kung bakit nakakalima sila, pero nakakatulong pa rin naman po sila. Wala naman talagang, kasi ako, I don't take coffee ever since. Hindi naman ako nakakatulog sa parang hindi ko naman kailangan. Hindi, kasi meron akong naging auntie na health worker din siya, nurse siya ng San Mateo before. Nakikita ko na nagtitwitch yung head niya every time. And I asked her when I was a little kid, bakit naggaganon yung head niya? Sabi niya sa akin, I drink too much coffee. So, nung narinig ko siya, hindi ko talaga tinikman yung coffee. Kahit nung estudyante ako, yung mga classmates ko, panay yung inom.
hindi ko talaga siya, parang nag-stick sa mind ko na Yes. ayaw kong maging ganun later on. Health conscious talaga si Doc. Bagay talaga So, maging kailangan po doktor, natin kahit onti lang, no, yung coffee po natin, not too much. Kasi meron po talaga kasi yun nga po, pinipigilan po nila yung antok nila. Kaya umiinom po sila ng kape. Kaya kapag na po is sumasakit na po yung ulo nila. Very important yung mag-power nap ka pag Inaantok po. Pag inaantok ka, patulog ka. Kahit Paano pa konti pag lang. sa work, Doc? Pag inaantok May na. break ka naman na 15 minutes, di ba? May break ka naman na 1 hour pag lunch break. So, itulog mo yung konting minuto mo dun. Okay, Doc, ang maipapayo naman po ninyo sa mga magulang upang mahikayat po ang kanilang mga anak na kumain po ng mas maraming gulay at prutas pa. So ganito sa San Mateo, marami rin talagang malnourished. Kasi yung mga nagpapacheck up sa akin, talagang tina-check ko yung nutritional status nila. Yes po. So kung malnourished na yung bata, iwasan na yung mga merienda na hindi naman nakakatulong sa nutrition nila. Example, you give them soft drinks, you give them Chichirya. Saan mo ba kakategorize sila dun sa Pinggang Go Pinoy. Parang hindi mo makategorize, di ba? So, pag kinain nila, ininom nila yun, mabubusog na sila. Parang walang nutrient na napunta sa katawan nila. So, much better, especially if they're malnourished already, wala na lang merienda, kumain na lang sila ng pagkain. The best na pagkain, yung isang meal lang. Example, tinola. Nandun na si meat, nandun na si veggies. So, maraming vegetable yun, Yes. konting rice. So, complete meal yun. Yung, alam mo, yung munggo, na may karne, ganyan. So, kompleto na may ampalaya leaves, may, or yung malunggay. So, kompleto na siya. Okay So, na siya. hindi naman mahirap sana. Tsaka encourage natin na yung merienda, fruits na lang. Yung siguro 1 apple, 1 orange. So, fruits ang ipabaon natin sila sa school para meron silang laging fruits. At least may vitamins and minerals na sila. So, ano lang naman yan, ay win nyo na dyan yung bata. Obey. Parang si chicks ka, para may kamatis. Tama po. Umuti ka pag mag-milk ka. Lalo po yung kamote, minsan mabain lagi dyan ubeng. Pabaulan mo ng kamote. Ay poor, gumaganon kasi sila Ilagay mo na minsan. kamote, barbecue, ano yun? Kamote Kamote. cube. Para maging social din. Hindi, gawin mo may design. Kung Yes. may artistic, Create, yung mother, i-create mo yung hamburger. Yung pala, ano pala yun? Yung Gulay po. banana blossom pala yung hamburger. Yes. Tama po. Actually, madami din tayong mga napapanood na po na ganun yung mga setup nila para maingganyo yung bata. DIY na pagkain. Oo. Pero one of the yung alam ng anak mo na, ba, tanim mo yon, tapos lulutuin mo, tapos tinuturuan mo silang magluto. Titikman nila yun eh. Example, nagluluto kayo na ng tinola, tapos ikaw pa ng alatay, kuha ka ng papaya, tapos mamitas ka rin ng malunggay, o sili. After cooking, tapos sabay kayong nagluluto. Kung gusto nila pag gano'n. Yes, So, encourage nyo rin silang magluto para alam nila kung ano yung kinakain nila. Tama po yan. At gano'n na rin po sa pagtatanim, Doc, kasi kapag kasi may ganun po yung ETI na may agri-kids din po kami. Tinuturuan po namin silang magtanim. And at the same time, yung tanim po nila, inuuwi po nila sa bahay. Nakakatuwa yung feedback kasi yung bata, Gusto every na niya. morning po, dinidiligan niya na. And masaya po siya pag may bunga na yung po. O, Something like that. Yes Parang, po. rin sila, meron Yes. silang contribution. Tama po yan. At syempre Yung mga sila kids yung mga natin. susunod na henerasyon po ng mga magsasaka. You have to really teach them. Tama. Kasi kung wala kang vegetable sa katawan, anong ilalakas mo pag may COVID? May Tama mikrobyo. po. Yun yung pangpalakas ng resistensya natin. So they have to learn that also. Yes. Okay.
Alright. So, bilang pangwakas po, Doc, meron po ba kayong mensahe po sa mga tagapakinig po natin at manonood na ngayong Nutrition Month upang hikayatin po silang gawing gabay po ang pinggang Pinoy sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay? Sana every one of us will be practicing Pinggang Pinoy. Ipa-pattern na po natin yung food pattern natin sa Pinggang Pinoy. Pero don't forget that as a person, we are a tripartite being. So, meron tayong spirit, meron tayong soul, meron tayong body. Yung body, yan yung yung pinapag-aralan natin ngayon. Dapat yung food natin, masustansya, nakaka-healthy. So that's why we take Pinggang Pinoy kind of food. And then our soul, paano naman yung soul natin? Kararua ko na sa daya. So our soul is our intellect, our emotions, our will. So kung nagbabasa tayo ng books, yung soul natin yung lumalaki dyan. Yun yung pinifeed natin yung soul natin. Mga experiences natin, yun yung soul. So it could be happy, it could be sad. You choose to be happy. You choose to have a positive outlook in life. No? Kung hindi tayo nagbabasa, wala masyadong yung soul natin. Kung napapanood natin, soul yung pinipid natin. How about spirit? So spirit is the true us. This spirit is that will live long for eternity. Our body will last. We don't know tomorrow what tomorrow brings. Yes. And the spirit, kailangan natin ng Word of God dyan. So, every day, we should also study God's Word. Tama. Sabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things will be added unto you. So, I wish everyone a blessed day. Seek God. Kung nagkakasakit tayo, there's hope in God. We eat well, and then we pray to God so that we will get well. And think that we will get well. And have a good day to everyone. Thank you, Ma'am Julina. Thank you, Sir JR. Okay. Po, baka meron din po kayong gustong batiin at pasalamatan po Shout sa out ating po program. sa mga kasamaan po ninyo sa LGU. Siyempre si aming mayor, thank you Sir Greg for allowing us to do such things na pupunta sa mga invitation sa amin pag ganito. Very supportive po siya sa ating health programs. So, good morning po, Mayor Attorney Gregorio Pua, sa ating Vice Mayor, Sir Alan, Yes. Kabakungan, ang ating SB on Health, si Attorney Eric Subia. Ayan, so, and all the SBs there, mga kasamahan natin. Ang aming bukod tanging lecturer for 3 days na taga ating Provincial Nutrition Coordinator, si Ma'am Rainia Andres. So, welcome to San Mateo, Ma'am Rainia. Okay, alright. Tsaka makasama natin sa Super Health Center at saka sa Smith Hospital and sa mga barangay health stations po natin all over San Mateo po. Okay po. And syempre, maraming salamat po, Maraming Doc salamat po. Ruth, sa pagpapaunlak po ng interview ngayong araw na to. Talaga namang marami po kaming natutunan. Hindi lamang po sa mga makikinig, kundi pati na rin po sa sarili po namin as host na isabuhay po yung Pinggang Pinoy na kahit konti lang pala, okay na pala to. Sige po. Pag obese na nga tayo medyo hinay-hinay na sa pagkain. Tama You could po. do fasting, water fasting. Yes. At bilang isang empleyado po na talagang gusto po yung trabaho po ng trabaho, no? Onting kahit coffee lang. At syempre, yun nga po, exercise yung sabi po ninyo, Doc. Isa sa buhay po namin yung Doc. Noted po. Okay. Thank you so much, Doc Ruth Catorna, ang ating pong Municipal Health Officer dito po sa Super Health Center San Mateo, Magandang Isabela. araw din po. Thank you, ma'am. Bye! Okay. At subsubli kami apo iti tangatang para iti programa tayo nga Ugnayang ATI. Maraming salamat po sa ating mga guests or sa ating guest po ngayong araw na si Dr. Cantorna at of course ang Municipal Health Officer. Health Officer po ng Super
Health Center San Mateo, Isabela. Kami po ay patuloy na hinihikayat ang bawat isa na makiisa po sa mga programa po ng ATI, pagsasanay man yan o mga aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Hinihikayat po namin kayo na makibahagi po. Yes, partner. At syempre, hinihikayat din po namin kayo na gawin nga po itong pagsunod sa Pinggang Pinoy at sa urban gardening po natin. Para yung nasa backyard po natin, yun na lamang po ang ating lutuin. Kaya naman kung kayo po interesado sa mga programang inaalok po ng aming ahensya, ay maaari lamang po kayo magipag-ugnayan po sa amin sa mga sumusunod na paraan. Maaari po kayong tumawag sa aming Farmers Contact Center 0920-946-2474. I-like at i-follow at mag-message din po sa aming official Facebook page. Hanapin lamang ang ATI Region 2. Dagiti adda po iti X up now dating Twitter, Instagram, ken dagiti mahilig iti TikTok. Adda kami ditan masarak na kami dita i-key in nyo lang kadagiti cellphone nyo iti ATI RTC2 o kaya naman po sa lahat po ng gustong magmensahe, magbigay ng mensahe, sumulat po sa aming opisina. Pwede po ninyong ipadala sa rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Sinulit ko po, rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagantabay at pakikisa sa ating programa ngayong araw. Maraming salamat din po sa LGU San Mateo at syempre sa Super Health Center San Mateo, Isabela, Dr. Ruth Cantorna sa pagbabahagi po ng ating talakayan ngayong araw na to. Sa ngalan po ng aming Center Director na si Dr. Clarice Marayag Alaska at ng buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Si kami apo dagiti nakaduayo iti dayto yung programa tayo itatangal daw, siyak ni JR Batad. Shakmet ni Jolina Sanchez. Maraming salamat po at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.